Kilala nyo na ba ang nag-file ng ethics complaint kay Senator Pia Cayetano? Ay sobrang ganda mga kadonatics. Kaya may authority siya na magsampa talaga kasi mas maganda pa siya kay Senator Pia Cayetano. Grabe talaga mga kadonatics. Hangang-hanga ako nung nakita ko yung imahe niya. And I would not be surprised kung hahanga din kayo mga kadonatics. Alright, nako. Eto, panoorin mo muna natin yung video. Very short video mga kadonatics na pinost ni Senator Pia Cayetano. Patungkol ito sa tanong ni Senator Alan Cayetano kay Jokno. Ha? Alright, ito. Panoorin natin. Bago natin panoorin yung babaeng nagsampa ng ethics complaint. Ito. Nagbabaka sakali lang, baka may makuha tayo dito. So ano makukuha natin, figurant all the subpoenas you're requesting? The evidentiary facts, Your Honor, that we're not yet hindi pa nakita ng House. So nagbabaka sakali din? Hindi po. You still don't know what you'll see? We are basing the request for the bank records on the evidence and information provided by the Anti-Money Laundering Council, which appears to show that there were billions of pesos that went through the accounts. Okay, so Nahahalata na talaga itong mga kumag na to na fishing expedition lang yung ginagawa nila. Wala naman talaga silang ma-pinpoint mga kadonatics, and that is what the defense has been, arguing about. Wala kayong ma-pinpoint kung saan may anomalya. Gusto nyo lang tingnan yung record, nagbabaka sakali kung mayroon. Ha? Yan mga kadonatics. Tapos, sinabi na Splice, yes, Splice yun. Pero, ang sabi ni Jokno, galing na sa kanyang bibig mga kadonatics na nagbabaka sakali lang kami. the anti-money laundering does not deal with income, they deal with flow. So pag sinabing billion, that doesn't mean that a certain official has billions in their account. So meaning if I have ₱1 million deposit on January 1, and then on January 5, I take it out and put it in time deposit for 1 month, and 1 month later it comes out, hindi na 1 million yon. 1 million in, 1 million out, 1 million in the time deposit, paglabas 4 million na yon. So hindi evidentiary yung speculation sa ikot ng pera. Meaning, all I have to do is find someone with a bank account and give them a long enough period, and I will say that they have hundreds of millions or billions. Precisely, Your Honor, that is why we want. Precisely, Your Honor. That's why we want what? We want to check kasi hindi nyo alam kung meron talagang anomalya sa SALN ni Inday Sara Duterte. Ha? Tapos, itong kumag na babaeng ito mga kadonatics, nagsampa ng kaso kasama yung mga, kung sila, representative sa women's group. Pastilan. Ito. Are you excited to see her face? Because sobrang ganda talaga niya. Kaya masasabi ko na may authority siya mga kadonatics na magsampa ng kaso talaga. Ay nako. Eto. Ayan! Okay. Minsan madidisrespect ka dahil sa pinaggagawa mo. I'm not here mga kadonatics blaming her appearance. Pero ay nako naman. Sana nag-Jollibee ka na lang, manang. Nag-Jollibee ka na lang sana. Pastilan. Ang ganda-ganda ni Senator Pia Cayetano, lumalaban sa katotohanan. Tapos itong kumag na babaeng ito na kakakain lang, naisipan niyang magsampa ng kaso dahil sa video na yon. Hindi mo ba naisip na kasuhan sila Jervil Luistro at ang prosecutor? Persecutors ang tawag ko sa kanila mga kadonatics. Sila yung nagpipersecute hindi mga prosecutors. Sa Splice na video na ipinakita nila sa impeachment hearing ni Inday Sara Duterte, ano yung Splice na video mga kadonatics? Yung sabi nila may threat daw kuno. Splice naman talaga yun mga kadonatics. Bakit hindi nila ipinakita kung bakit nasabi ni Inday Sara Duterte yun? Hindi nila even ipinakita yung kapag. Okay. So, hindi mo ba sinampahan ng kaso? At yung Splice video na pinost ni Senator, no, I would not call him Senator, ni Pinky Lacson patungkol kay Senator Marcoleta. Kita nyo yun mga kadonatics, yung debate nila ay talagang itong si Pinky Lacson nag-splice ng video at lahat ng mga documents para lang akusahan si Senator Marcoleta. Tahimik itong tabatsyong ito tahimik mga kadonatics, nagmumukbang pa ata. Ngayon, parang naubusan. Kaya ito, anong sabi niya? I'm so sorry I'm not generalizing, I'm not stereotyping, pero galit na galit talaga ako sa babaeng ito. Kasi double standard talaga mga kadonatics. Ito. Ay, pasilan. Kakamukbang Joanna Kaumeran mula sa Every Woman.
Nandito kami ngayon sa Senate, nag-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano kasama ang iba't ibang mga kababaihang grupo. Okay. Mga kadonatics, babae ka, alam ko maraming babae din nanonood sa video natin. Okay lang ba sa inyo na irerepresenta kayo nitong tabansing na to? Comment down below. Ay nako, Kabataang grupo. Naniniwala kami na dapat Anong pinaniwalaan? imbestigahan ang ginawang pag-post ni Senator Pia Okay. ng spliced video during an impeachment trial process. Naniniwala kami na ito ay hindi magandang conduct, hindi tamang conduct ng isang senador, lalong-lalo na ng isang senator judge sa isang ongoing impeachment trial. Nananawagan kami sa Ethics Committee na simulan na ang investigasyon at kung kinakailangang patawan ng karampatang parusa ang senadora sa kanyang ginawang pag-post sa official Facebook page niya ng spliced video. Tinanggap niya ang hamon, mga kadonatics, na sampahan ng kaso. Siguro si Dilimao or any of the members from the prosecutors, mga kadonatics, nagbayad siguro nito na, ay, sampahan mo ng kaso itong si Con. At tinanggap niya agad kasi siguro nakulangan na ng budget para imukbang. Ayan, nagsampa ng kaso para ay, nako. At payag ba kayo? Irerepresenta kayo nito? Pastilan. Mga viewers natin dyan, okay? Alam ko, hindi lahat fit talaga. Even me, I'm not fit, mga kadonatics. I'm struggling with pain every day. At may mga kadonatics natin din na, struggle to lose weight. I'm not against that, mga kadonatics. Pinapoint out ko lang dito, ito. Ha? Kasi nga naman, may epal. Kaya minsan, mga kadonatics, human as we are, kahit hindi naman kasama, mga kadonatics, sa issue, pero minsan may isasama natin dahil sa kabalastugan ng isang tao. At ito yung ginawa ko ngayon, mga kadonatics. Nadamay tuloy yung alam nyo na, nadamay tuloy, mga kadonatics. Pastilan. Are you hoping to file complaints elsewhere po bukod sa Senate regarding this matter? Sa ngayon, ito munang sa Ethics Committee kabilang file dahil naniniwala kami na ito ay dapat agarang bigyang pansin ng komite at ng Senado. Naubusan na ng budget pang mukbang, mga kadonatics, kaya ito, nagreklamo. Alam na, mga kadonatics, kung sino ang nasa likod nito. Di ba? Pastilan. Pastilan. No, dyan lang yan, ha. Balandra natin yung mukha. Ayan. Okay. Habang nanonood tayo kay Senator Alan Peter Cayetano na tinira si Claire Castro, ang bagong ICC sa Malacanang. Natawa talaga ako kay Senator Amy Marcos, mga kadonatics. May bagong meaning na pala yung ICC ngayon. Impact ang Claire Castro. Ay, talagang inis na inis siya eh. Watch our previous video, mga kadonatics, kahapon. Inis na inis si Castro na tinawag siyang ICC. Eto, panoorin natin, Senator Alan Peter Cayetano. Nag-react si Auntie Claire at mag-ano lang ako, rejoinder lang. Pumalag siya na tinawag kong political prisoner. Bakit ko po tinawag na political prisoner? And it's a democracy, Malaya naman tayo mag-discuss. Okay. I have faith in our justice system. Abogado ko. So whether yan ay Supreme Court, CA, Court of Tax Appeals, yan po ay Sandigan Bayan, yan po ay mga piskalya under the DOJ. Ako'y naniniwala sa system of justice natin. It's not perfect. We're here as officers of the court. We should protect, we should encourage, we should make it stronger. Ang sinasabi ko po, lahat po na weaponize. So, si Senator Jinggoy, hindi ko na ulitin yung napakarami ko nang sinabi. Siya na magsasabi sa inyo, sabi niya, sa tamang panahon, ilalabas niya yung ebidensya na yun nga, na kung sumama siya sa kabilang side o sa administrasyon, hindi na dapat siya nakulong. O si Senator Marcoleta, nagkakaisa naman po tayong lahat siguro, karamihan sa atin, karamihan ng lawyers, na paano naging plunder yung donation sa eleksyon.
nung isang araw, kinikwento ko nga sa mga kaibigan ko, talagang, alam mo, hindi kami nagkakausap ni Mike Defensor. Nagkita kami sa hearing, pero taon din, hindi kami, minsan to common friends, kamusta kayo, ganyan, pero hindi kami nagkakausap, no? Madalas kami magkausap nung speaker pa ako, and then yung last, hanggang 2022. After that, busy siya, busy ako, may kanya-kanyang mga gawain, lugar. But sabi ko nga, nung kinulong siya, bakit plunder din yung sa kanya? Let me explain that to you guys. So for example, may kandidato, wala pang campaign period. Iikot sa buong Pilipinas. 1 million kayo na nag-donate ng 50 pesos para yung sa pangmerienda niya, pamasahe, etc. So plunder ba yon? Tapos lahat na nagbigay ng 50 pesos, plunder yon. So di ba meron din po tumakbo, palugaw. Okay po yung lugaw. Kasi nakakatulong na yon, tapos maganda yung symbolism, tapos ambag-ambag. So kung yung kandidato na yon hindi pa nag-file, pero nagpalugaw sa bawat lugar natin, tapos umabot ng 50 million. So lahat ng nagpalugaw, plunder na yon. So makikita nyo po, iba pa yung kay Senator Marcoleta, iba pa yung kay Mike Defensor. Paano naging plunder yung kay Mike Defensor? Whether he gave 1 peso or 20 million pesos, di ba? So kung kinasuhan nyo siya ng direct or indirect bribery, pero bailable kasi yun eh. 'Di ba? Tapos makikita niyo naman po bilangin niyo yung kinakasuhan sa administrasyon versus sa opposition. Napanood ko ng isang araw, nagagalit na naman ang NBI director kasi doon daw sa fake news. Kung tinignan lang daw ng mabuti yung pangalan doon sa sinasabing mansion sa Amerika, sana hindi na nagkaganito. And I agree with him na kung magfa-fact check, hindi mangyayari. Pero ang problema kay Director Matibag, hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Correct. Diba? What he preaches, he doesn't act on. Why? Bilangin nyo nga lahat ng press release, lahat ng pinagsasabi niya about the SEA Games, hindi daw liquidated, o nakita niya, iba't ibang ahensya, fully liquidated. Yung amounts na binibigay niya, pa iba-iba. O, tapos mali-mali naman pala. Tapos si ganito involved, bakit ganito, bakit ganyan. Kung nag-imbestiga ng tahimik at nag-fact check, hindi mali-mali, di ba? Tapos ganun din, na-admonish siya dito ni Senator, ng aming presiding officer, Senator Escudero, umuo siya. Sabi niya, yes sir, I understand. So ibig sabihin, hindi siya bawal mag-imbestiga, pero wag kang announce kasi it's considered intimidating yung mga judges, apektado yung impeachment court. O anong ginawa niya? Sunod-sunod pa rin yung announcement, hindi ko isa-isin. But yun, Ate Claire, ang panuurin at tignan mo. You know, when I was in the administration, not only in the Senate, sa Department of Foreign Affairs, pero paglipat ko as Speaker of the House, paano ko po nakikita yung iba kong ginagawa at na-judge? I try to step into the shoes of the opposite side. So yun ang ano ko kay, of course, trabaho ni Claire na, ni Yusek Claire na mag-defend, di ba? But yung defense kasi niya may judgment. So ang problema, pag may judgment, i-judge din. So kung titignan mo po, ilagay niya muna shoes niya sa opposition ngayon. O subukan mo, Ate Claire, i-criticize mo ng matindi yung administrasyon, tignan natin mangyayari sa iyo. 'Di ba? So kami we're just making it light, pero hindi po madali ang buhay ng isang opposition, isang nasa opposition ngayon. Mabigat po, yung mabigat lang makita namin mga kasamahan namin na panay non-bailable yung kinaso, makita po namin mga kasamahan namin na kung hindi sila mismo mga nakapaligid sa kanila ay pressure. So having said all of that, I won't focus on that kasi kung nandito po si Senator Bato, kung nandito po si Senator Marcoleta, kung nandito po si Senator Jinggoy, ang pag-uusapan namin sa zona at kontra-zona, saan ba tayo nagkakaisa? For example, taas ng presyo ng bilihin. Kailangan talaga magkaisa at hanapan ng solusyon yon. Yung mga nakakakuha ng ayuda, good for you. Pero mas maraming hindi nakakakuha. So ang question, lalo dun sa may small businesses, may kalenderya, may barberya, nakabili ka ng motor, so ginagamit mo yung motor sa negosyo.
Pati mga restaurant, hindi lang mga kandileria, no? Hindi lang mga Karinderya. pagupitan o parlor na maliliit, no? Maraming mga negosyo ngayon nahihirapan at walang pantawid na puhunan, di ba? Correct. So, whether yan ay sa palengke, whether yan ay turo-turo, whether yan ay barbecuehan, sa amin meron pa rin yung mga pushcart, tapos nandun yung mga fishball, etc. They are one sickness away or 1, 2, 3 days away from hindi nakapagtrabaho, then they're in poverty. Actually, pati middle class pagka tinamaan ka ng matinding sakit, tapos medyo mahal yung treatment at saka hindi ka makapagtrabaho, from being middle class, biglang poverty na ulit, no? And again, I'm not pointing fingers, not saying this administration or this president or this Senate, we're equally guilty dyan, lahat ng nasa gobyerno, kasi whatever we have now, yan ang tinanim natin Tinanim 10 years ago, 20 years ago, 40 years ago. So, bago lang ako umuwi, I wanna remind everyone, faith moves mountains, so huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Number 2, prayers matter. A community, the body of Christ praying together matters. Yung mga nasa ibang religion, pagsasama-sama at pagdadasal. Pray for our enemies, not only our friends, di ba? Sabi nga nila, di ba? Yung diplomacy, nakikibati ka sa kalaban, hindi sa kakampi. So, ganun din, pag-pray natin, hindi lang yung kakampi natin, pero pati yung kabilang side. But I'll continue talking about many things. Tutuloy po natin yung laban. Minsan lang po, syempre, napupunta sa medyo nagkakaalaskahan kasi nga nandun, so pasensya na po kayo. Minsan, dala din ng damdamin. But most of the time po, we will hihimayin natin yung issues. But sabi ko nga sa inyo, Monday to Wednesday, pinipilit ko na less political kasi nasa impeachment tayo. So, Cheche Bihag, Ramos Gelay, Daisy Hill Country. Yan. Well, anyway, mga kadunatics, what do you think sa comment ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kadunatics, patungkol sa reaksyon ni Claire Castro na hindi daw political prisoner sina Senator Jinggoy Estrada at Marcoleta. Ngay talagang napaka-blind talaga itong si Claire, mga kadunatics. And of course, we understand, mga kadunatics, na ganyan yung asal niya dahil nga napatol. Kasi naman, mga kadunatics, ikaw ba naman pinifeed palagi ng kasinungalingan? Dapat i-share mo din yan. Anyway, one last message sa kumag na babaeng ito, mga kadunatics. Yan. Pastilan. Yan. Sige. Inis na ako sa iyo, Inis mo kami lahat. Ayan. One last message para sa kanya, Saan pa? Ito. Kita nyo to? Saan yung ilong niya? Yan. Ayan. Anyway. Thank you so much, and comment down below. Babasahin natin yan, mga kadunatics. God bless you. Ingat palagi. Bye-bye.